Pursigido ang puwersa ng gobyerno na tuluyan ng mapalaya ang Marawi mula sa mga terorista, kasabay daw ng Araw ng Kalayaan sa Lunes. Kaya ang militar halos itinodo na ang paggamit sa kanilang mga panlaban sa Maute. Mula sa Marawi nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Jessica, kalayaan para sa Marawi sa Araw ng Kalayaan. Yan nga daw ang misyon ngayon ng militar. Kaya naman na hanggang ngayon, maririnig yung tuloy-tuloy na bakbakan at maya't-mayang pagsabog kahit kumagat na yung dilim. Sa tindingan ng bakbakan ay parang tila lumapit pa sa safe zone yung palitan ng malalakas na putok na dinig sa kampo ng militar dito sa Marawi. Ito ang maririnig sa halos buong maghapon sa syudad ng Marawi. Halos lahat na yata ng gamit militar ng AFP ginamit sa pinaigting na opensiba laban sa teroristang grupong Maute. Pati mga ground military assets umaabante na palapit sa pinaniniwalaang kuta ng Maute Group. Kumpara rin noong mga nakaraang araw, tila sabay-sabay ang engkwentro sa sentro, silangan at kanluran ng commercial district ng Marawi ngayong araw. Kung kahapon tahimik ang mga eroplano ng Philippine Air Force, kanina halos lahat naghulog ng bomba. Ayon sa AFP, itataas ang watawat ng Pilipinas dito sa Lunes, Araw ng Kalayaan ng bansa. Umaasa ang militar na sa araw na ito ay magiging malaya na rin ang Marawi mula sa mga bandidong grupo. Our troops are working overtime to facilitate the liberation of Marawi at the quickest time that we can. Ayon sa AFP, 3 barangay na lang ang hawak ng Maute sa ngayon. Naniniwala rin silang nasa Marawi pa rin ang leader na si Esnilon Hapilon at ang Maute Brothers. Kasabay ng mas maigting na aerial bombardment, kitang-kita ang paglipad ng P-3 Orion Maritime Surveillance Plane ng Amerika. Mahigit 1 oras din itong nagpaikot-ikot sa Marawi bago umalis ng hapon. Indikasyon na matindi ang naging labanan sa loob. Ilang beses pabalik-balik ang ambulansya ng militar. Pero tila hindi lang sa war zone ang aksyon. Maging sa lugar na kontrolado ng gobyerno, todo alerto ang mga sundalo. Nagpapaulan daw kasi ng bala ang mga kalaban patawid sa ilog. Maging mga sniper ng Maute, mas aktibo raw ngayon. Kaya ang mga sundalong ito, tumatakbo sa tuwing tumatawid sa mga lugar na walang cover ng gusali o kabahayan. Habang tumitindi ang bakbakan, isang sibilyan na nasa war zone ang nagipag-ugnayan sa amin. Malapit daw siya sa lugar kung saan bumabagsak ang mga bomba. 18 raw sila roon kasama ang 2 bata at 6 na matanda. Limitado ang pagkain at halos wala nang mainom. Humihingi sila ng tulong para ma-rescue. Ayon sa mga sundalong malapit sa lugar, alam daw nila kung saan ang mga sibilyang ito. Pero hindi raw sila makalapit dahil doon nakapwesto malapit ang mga sniper at 50 caliber machine gun ng teroristang grupo. Jessica, habang tumitindi ngayong bakbakan ay umaasang militar na meron sa tinatayang 1,000 pang sibilyan na nasa sentro ng bakbakan yung maglalakas loob na lumabas at tumawid patungo sa posisyon ng militar. Kaya naman kanina ay nag-text blast na yung AFP dito sa Marawi area at nanawagan sa mga sibilyan na magtaas ng puting tela kapag nais nilang lumapit sa pwesto ng mga sundalo. Paraan dito para malaman ng mga sundalo kung kalaban o hindi yung palapit sa kanila dahil meron pa rin umano yung posibilidad na sa halip na umatras sumugod pa yung mga natitira pang desperadong miyembro ng grupong Maute. Yan pa rin ang latest mula dito sa Marawi. Jessica? June 12, sa Lunes yan, Araw ng Kalayaan. Sabi ng militar, matatapos na ang krisis sa Marawi. Aantabayanan natin yan, Rafi. Sana nga. Maraming salamat at ingat kayo dyan sa Marawi. Rafi Tima.